So ito, nagsampa po ng tatlong additional na cyber libel complaints itong si dating senador and possibly future mayor Antonio Trillanes laban po sa tatlong vlogger, influencer o mga naninira sa kanya online. Okay? So siya po ay nag-file sa NBI. So iba pa po ito dun sa final niya kay Labanat Bay, tapos kay Tatay Harry Roque na doon sa Quezon City. So ito po ay sa NBI. Ito yung sinabi dito sa news. The former legislator declined to provide a copy of his complaint based on the advice of his lawyer. He said the influencers whom he did not identify claimed he sold Panatag or Scarborough Shoal to China when he conducted back-channel talks during the administration of former President Benigno Aquino III. It is related to the Scarborough issue. Yun po yung kanyang sinabi. Yan. Dito, Trillanes said Roque Cristobal, who is also known as Banat Bay, several hosts of SMNI and other holders of social media accounts have accused him of selling Scarborough Shoal. Eh, bakit sa NBI? Bakit kaya sa NBI final? Kasi yung iba sa korte, sa piskal, sila Banat Bay tsaka si Tatay Hari. Eh dito siguro, baka sa NBI para ma-trace ba? Para ma-trace itong mga may hawak ng mga accounts na ito. Yung kaya yung dahilan. Kasi syempre, ang may kakayahan po para mang-trace. Kasi minsan matatapang yung mga ibang mga vloggers kasi hindi kita mukha nila. Akala nila nakapagtago sila. Pero sa totoo lang, kaya pong i-trace yung kanilang IP address. At yun po ang, baka posibleng yun ang pinagagawa po. O ang tanong, sino-sino ba yung pong mga kinasuhan na tatlong vloggers? Okay? Actually, yan. May nakita ko yung listahan. Okay? Isa lang yung i-reveal ko muna dito. Okay? Isa lang yung i-reveal ko dito sa listahan na nakita ko. May kumakalat ngayon na listahan na ito yung posibleng kinasuhan ng cyber libel. Ang isa po ay si Campilan Boy. Okay? Yun po yung isa na vlogger na kinasuhan. I believe sa Twitter yata to. So I think, I'm not sure pero parang may halong Twitter tsaka YouTube. Ito pong mga kinasuhan nitong si Trillanes eh. So si Campilan Boy yung pong isa doon sa mga kinasuhan. So meron pang dalawa and base po sa mga naririnig ko, base po sa mga usap-usapan, o may mga kaibigan tayo na nakasama na kasama dito na may nakakaalam sa issue na to, ay hindi po matatapos dito yung pong listahan ng mga kasuhan. Nire-review pa po, kumbaga ginrab na nila yung video nung ilan pong mga nagpapakalat nung mga fake news na yan. And sa akin nga, like I said, diba, karapatan naman ng bawat isa na ipagtanggol yung sarili nila. At least ito, sa korte mismo, yung mga nagsasabi na binenta niya yung Scarborough Shoal, patunayan nyo dito na hindi kayo nagsisinungaling. Kasi kung hindi, diba, inaakusahan nyo akong gumawa ng krimen na hindi naman totoo. Maraming tao naniniwala sa mga sinasabi nyo. Dito yung korte, patunayan nyo. Kasi kung totoo naman yung sinasabi nyo na binenta ko yung Scarborough, diba, hindi sila, kumbaga, madidismiss yung kaso nila na libel. Kasi totoo naman yung sinasabi nila. So I think ito yung chance kay Trillanes para ipakita po na once and for all. Kasi yung fake news, nakita natin yan nung panahon ng Duterte, talagang ang daming nilabas sa kanila. Ang problema, yung doon sa parte nung oposisyon noon, hindi pumapalag, hindi makareact, hinahayaan lang. Hindi pwedeng hinahayaan kasi minsan kasi sumosobra. Hindi ko naman sinasabi na magdemanda kaagad o magano, pero kumaga last resort yan. Pero dapat you should be proactive in correcting yung mga fake news laban sa iyo. At yun ang ginawa nitong si Trillanes. Okay? At umiinit na din kasi at hindi niya tatapos diyan kasi pati ngayon, I think, meron din kinakalat na mga fake news para masiraan na siya sa Caloocan. Diba? Nakita ko yung post niya nung isang araw. Merong mga sinasabi na meron daw payout dito, papuntahin yung mga tao kay Trillanes, tapos wala naman pala. So, talagang laganap yung fake news. Diba? At, baka nga umabot sa punto, mga AI na yan, yung mga laganap. Lalo ngayon, he is being rumored na tatakbo dyan sa Caloocan. Diba?
At ang kasama nga dyan, ang kasama niya dyan, mabibigat din. Si Congressman Egay Erice, diba, ng District 2, mabigat yan. Matagal na sa Kongreso yan, malakas yan dyan. Narinig ko, si former Mayor Ray Malonzo, makakasama din itong si Trillanes dyan sa Caloocan. So, yun, actually family friend namin itong si Mayor Ray. I think tatakbong congressman dyan. So mabigat din yung mga makakalaban nila dyan, pero umaga itong si Trillanes is gearing up for a new phase nung kanyang political life. Kumbaga tuloy-tuloy yung kanyang laban para sa nasyonal, pero he is also kumbaga nagsisimula ng a new fight dito sa kanyang syudad na Caloocan, kung saan siya lumaki, kung taga saan siya, at he is hoping na kumbaga parang ihabol yung Caloocan. Yun ang sinasabi niya kasi napaguhulihan doon sa mga katabing mga syudad, di ba? Kung titingnan mo, di ba, pag like sa Maynila, kay Yorme, di ba? Kahit nga sa Valenzuela, kung tingnan mo yung Valenzuela, parang ang daming mga magagandang proyekto sa Valenzuela. Parang napaguhulihan daw yung Caloocan. So yun po, abangan po natin, mas umiinit yung na to, yung pong mga ibang kinasuhan po niya, kapag na-confirm ko na yung pangalan, ilalabas ko po sa inyo. Okay, so thank you very much po. See you po sa next vlog. Stay safe parati guys. Bye-bye.